Kabanata 6696-6700. Hindi gumalaw ang talukap ng mata ni Jonathan Leduc, mahina lang ang sinabi niya, "Say." Sinabi ni Arthur Oviedo sa mahinang boses, si Sherlock, nakababalik lang mula sa Estados Unidos, ay kinaladkad ng mga tao mula sa istasyon ng pulisya. Sa karagdagan, may mga balita mula sa istasyon ng pulisya. Ang bagay na ito ay sineseryoso ng mga matataas na opisyal ng Walsing Police Station, at isang diplomatic note mula sa Estados Unidos ay natanggap din. So, ang Police Department will handle this matter fairly. Ayon sa impormasyon na mayroon ako, kahit na maaaring inosente si Sherlock, hindi siya dapat i-deport. Ngunit kailangan mong isara ito sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Tinapos ni Jonathan Leduc ang kanyang tasa ng tsaa ng walang ingat, at mahinang sinabi, hindi ba siya bumalik upang sakupin ang pamilya Xavier sa Walsing? Bakit agad-agad na pumasok ang mga tao? Sinong nagsabi? Harvey York. Naramdaman ni Arthur Oviedo na medyo maasim ang kanyang mga ngipin, ngunit kailangan pa rin niyang sabihin ang kanyang pangalan. Si Harvey York ang nagkaroon ng hindi mabata na relasyon kay Miss Olea Quillan at pinahahalagahan ni Prinsesa Chloe Leduc. At the same time, ayon sa nakuha kong impormasyon, presidente pa rin siya ng Business Alliance of Great Country Hand, isang kinatawan ng Great H Country Martial Alliance. Ang sekta ng Shinto na dumating upang sipain ang bulwagan sa pagkakataong ito ay pinatag niya. At saka, parang may kinalaman sa kanya ang pagkamatay ni Hector Thompson. Sa madaling salita, bagaman hindi tumpak ang ating kasalukuyang pagsisiyasat, ang Harvey York na ito ay talagang hindi simple. Sa kanyang panunood, masasabi lamang ni Sherlock ang kanyang sarili na malas. Gayunpaman, ang hindi ko maintindihan ay ang mga naunang pamamaraan ng taong ito ay lahat ng puwersa at mapagpasyang. Bakit nakakadiri ang oras na ito? Takot ba siya sa mga Amerikano? Ang tagal mo na akong kasama, tanga ka pa rin ba? Ibinaba ni Jonathan Leduc ang kanyang tasa at sinulyapan si Arthur Oviedo. Sa tingin mo ba gusto ni Harvey York na kasuklam-suklam ang mga tao, o takutin ang mga tao? Hindi ba? Napag-alitan si Arthur Oviedo at hindi nang ahas na makipagtalo. Ngunit sa mata ng aking mga nasasakupan, ito ay dapat na isang bit ng katalinuhan sa lugar. Kung tutuusin, kung napakagaling niyang mag-strategize, paano niya sasampalin si Sherlock sa harap ng napakaraming tao? Kung si Sherlock ay hindi kumuha ng baril, natatakot ako na ang taong pumasok ay si Harvey York. Sabi ko mag-aral ka pa, pero nag-aalaga ka lang ng baboy. Hindi naman gaanong nagbago ang ekspresyon ni Jonathan Leduc, nagsindi lang siya ng tabako nang hindi nagmamadali. Si Harvey York ay hindi kumilos ng padalos-dalos. Marahil ay naramdaman niya na may hawak na baril si Sherlock, at hinuhulaan niya kung ano ang gagawin ni Sherlock mula sa kanyang impulsive acting style. Kaya siya gumawa ng isang pagsasabwatan. Ang orihinal na layunin ay pasukin si Sherlock at bumili ng oras. Nung kausap kami ni Sherlock sa phone, hindi ba niya paulit-ulit na sinasabi na may sapat siyang puhunan para mapagtagumpayan ang Xavier family sa Walsing? Natatakot ako, pagkatapos niyang lumabas, itong tinatawag na kapital ay wala nang kinalaman sa kanya. Ibig sabihin, mula sa unang round, natalo si Sherlock. Kung gusto mong bawiin ang pamilya Xavier, o sa madaling salita, sugpuin ang pamilya Xavier, natatakot ako na hindi ito posible sa hinaharap. Natigilan sandali si Arthur Oviedo, at sinabing, akala ko ang batang ito ay may malalakas na paa at simpleng isip. Bahagyang sinabi ni Jonathan Leduc, kung siya ay tunay na simple ang pag-iisip, hindi siya makakarating sa ganito. Masyado kang lumalaban at pumatay, kaya nakalimutan mo na sa mundong ito, ang napakalakas na kutsilyong pamatay ay hindi nakakakita ng dugo. Pagkaraan ng mahabang panahon na pagninilay-nilay, mahinang sinabi ni Arthur Oviedo, Young Master Leduc, labis mo bang pinupuri? Harvey York. Pinag-isipan kong mabuti. Maliit nga ang utak niya, pero konti lang. Sa pangkalahatang sitwasyon ni Walsing, siya ay higit sa isang nakasangla. He was able to make some achievements and disgust some people. Frankly, it was because of his luck. Ibinaba ni Jonathan Leduc ang tasa sa kanyang kamay, bumantong hininga, at sinabing, good luck. Siyempre, inaamin ko na swerte siya dito. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay maaaring napakaswerte ng isang tao na pagkarating sa Walsing,
nanalo siya sa Business Alliance ng Great Country H sa pamamagitan ng pagsulat at sa Martial Alliance ng Great Country H sa pamamagitan ng puwersa. Ang mga kumikalaban sa kanya, bata man o bata mula sa top 10 families, o mayabang at dominanteng islanders, lahat ay magwawakas. Bukod dyan, nagsimula na rin siyang makialam sa mga gawaing bahay. Ang nangungunang 10 pamilya at ang 5 sinaunang pamilya. Nangangahulugan din ito na, sinadya man o hindi, nakipag-ugnayan siya sa mga nangungunang grupo at mapagkukunan ng Great Country H. Ang pinakamahalagang bagay ay ang gayong tao ay hindi kilala bago pumasok sa Walsing. Sa tingin mo hindi ba siya nakakatakot? Nang marinig ang paliwanag ni Jonathan Leduc, naningkit ang mga mata ni Heather Oviedo, pagkatapos ay mahina niyang sinabi, nakakatakot talaga. Kapag ginawa niya ang mga bagay na ito, parang ang dali lang. Pero sa totoo lang, walang simple. Kung walang tiyak na dami ng pag-ulan, nang walang tiyak na kakayahang gawin ito, mahirap maabot ang kalangitan. Bukod dito, gumamit lang siya ng isang sampal para malutas ang pinakamalaking problemang kinakaharap ng Xavier family, at tinulungan ng Xavier family na manalo ng hindi bababa sa 3 araw o higit pa. Hindi na ito masasabing tuso at malalim. Iyon ay dahil alam niya kung paano makitungo sa sinumang kailangan niya. Alam niya kung paano ilagay ang kanyang sarili sa pinakamahusay na posisyon sa isang laro. Sitwasyon. Mukhang natural na superior na tao ang ganyang tao. 4 characters. Speaking of these, naging pangit ang ekspresyon ni Heather Oviedo, at pakiramdam niya ay may nasabi siyang mali. Pero hindi naman nagalit si Jonathan Leduc dahil dito, medyo parang bata ang ekspresyon ng mukha niya. Anyway, buti na lang at mas matatalino ang mga nasasakupan ko. Sa makatuwid, sa oras na ito si Jonathan Leduc ay umupo muli, at naghagis pa ng isang tabako kay Heather Oviedo. At pagkatapos ay mahinang sinabi, mula ngayon, gaano karaming oras ang dapat kong gugulin sa bagay na ito sa Harvey York? Oo, young Master Leduc, ano ang dapat nating gawin ngayon? Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Heather Oviedo. May paraan na ngayon ng pamilya Xavier para harapin ito. Dapat ba tayong lumipat? Kung hindi, kapag natuloy na ang mga bagay-bagay at lumabas na si Sherlock sa hinaharap, hindi na ito magiging kapaki-pakinabang. Anong gagawin natin sa mga gawain ng Xavier family? Napailing si Jonathan Leduc. Ang mga mapagkukunan ng Xavier family ay mahalaga, at ang Xavier family ay malamang nababagsak anumang oras. Ito ay isang layunin na katotohanan. Gusto ko talagang mag-shot pero hindi ko magawa. Pagkatapos ng lahat, kapag ang Leduc family, ang pinuno ng ating nangungunang 10 pamilya, ay lamunin ng iba pang nangungunang families, ito ay magkakaroon ng mapaminsalang kahihinatnan para sa sitwasyon sa Great Country H. Kaya, ang pinakamagandang bagay na magagawa natin sa usaping ito ay umupo sa gilid. Tingnan natin kung kaya ni Sherlock na tumalikod sa hangin sa ilalim ng mga pangyayari. Ganyan. Malinaw, para kay Jonathan Leduc, hindi siya interesado sa mga bagay na may hindi makontrol na mga panganib. Medyo nagulat si Heather Oviedo, at sinabing, young Master Leduc, kung uupo lang tayo sa gilid, siguradong paglalaroan hanggang kamatayan si Sherlock. Ang mga lumang bagay ni Patriarch Xavier ay hindi mahuhulaan, kasama ang mga relasyon. Rodrigo Xavier kasama ang Dragon Prison at Dragon Guard. Si Yvonne Xavier ay hindi isang ordinaryong tao. At ngayon ay pumasok muli si Sherlock, at kapag lumabas siya ay malamig ang mga daily. Jonathan Leduc snapped his fingers casually, and said indifferently, kami ang nanunood sa gilid, bagamat hindi namin magawa ang mga bagay na masyadong halata. Pero bilang mga kaibigan ni Sherlock, ipinapaalala namin sa iyo, hindi sapat iyon, hindi ba? Miyembro rin si Sherlock ng Xavier Family Consortium sa United States. Sabihin mo lang sa kanya kung hindi niya alam kung paano haharapin ang mga susunod na mangyayari. Kung gayon, hayaan siyang mamatay sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang mahinahong salita ni Jonathan Leduc, agad na tumango si Heather Oviedo. Dapat tapusin na ng problema. Ang sitwasyon na kasalukuyang kinakaharap ni Sherlock ay dapat na lutisin ni Sherlock mismo. Sa abot ng lakas at koneksyon ng Xavier Family Consortium sa United States, kapag nalaman na nila kung ano ang gagawin ng Xavier Family sa Walsing, hindi na magiging mahirap para sa kanila na hawakan at lutisin ito. Sa karagdagan, kailangan mong gawin ang isa pang bagay.
Kinuha ni Jonathan Ledoc ang tablet mula sa desktop, at casual na binaliktad ito ng ilang beses. Ikaw mismo ang pumunta sa Santiago, at ipadala ang sinaunang martial arts set na nakolekta ko noon. Sabihin mo sa matandang babae sa Santiago, sabihin mo lang, sumasang-ayon ako sa kasal ni Santiago, ang banal na lugar ng martial arts, at ng ating Ledoc family sa Wall-in. Siyempre, ang aking nakababatang kapatid na babae ay palaging mapagmataas at mayabang. Kung kaya niyang Master Chen ang kanyang puso ay nakasalalay sa kanyang sariling kakayahan. Nang marinig ang mga salita ni Jonathan Ledoc, natigilan si Alter Oviedo saglit, pagkatapos ay sumimangot at sinabing, "Young Master Ledoc, bagamat normal ang relasyon mo kay Princess Ledoc, ang tanong, Santiago ay isa lamang martial arts holy place, anong mga kwalifikasyon ang maaari mong pakasalan ang pamilya Ledoc?" Ang Ledoc family ang numero unong pamilya sa Great Country Age. At saka, noong gustong pakasalan ni Chen Tiang ang si Prinsesa Ledoc, umakto siyang ihahagis niya ang mesa kapag tumanggi ang pamilya Ledoc. Kung aaminin mo ito, iisipin ba ng outside world na hindi na kasing husay ng dati ang ating Ledoc family? Si Arthur Oviedo ang may number 1 dogleg attitude ni Jonathan Ledoc, at sa kasalukuyan ay iniisip niya si Jonathan Ledoc. Si Santiago, isang martial arts holy place, ay nagpadala ng isang tao upang mag-propose ng kasal noon, ngunit sila ay determinadong tinanggihan. Napakasama ng relasyon ng dalawang panig. Sa ganitong sitwasyon, gusto pa rin ni Jonathan Ledoc na pukawin si Santiago. Hindi ito maintindihan ni Arthur Oviedo. Sinulyapan ni Jonathan Ledoc si Arthur Oviedo, at mahinang sinabi, "Kailan ko ba hahayaan na ipakita mo sa akin ang gawa ko? Kailangan mo lang gawin ito. Kung may pagdududa ka pa, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isa pang bagay." Ibig sabihin, close na close si Harvey York at ang mahal kong kapatid. Maraming beses akong nag-alinlangan kung gusto ko ng isa pang sister-in-law. Although, sa ugali ng kapatid ko, baka hindi ko gusto si Harvey York. Ngunit ang bagay ay, mayroong isang idioma sa mundong ito na tinatawag, bawat bibig ay gumagawa ng ginto. Nang marinig ito, biglang natauhan si Arthur Oviedo. Hindi lang ang bastard na ito ang nang-ahas na manakawan ng mga babae kasama si Mr. Ang batang si Ledoc, ngunit nagnakawan din ng mga babae kasama si Chen Talangang. Hindi talaga siya marunong magsulat ng patay. Mahinang sabi ni Jonathan Ledoc, "Stop talking nonsense, remember, tell Sherlock, just say it, I have been too busy recently, sana tulungan niya akong tanggapin si Chen." Tiang ang at Young Master Chen na nagmula sa malayo 4 characters. Kinabukasan, madaling araw, may 2 araw pa bago makalaya si Sherlock sa kulungan. At ang pamilya Xavier ay inilagay din ang lahat ng kanilang lakas ngayon. Sa isang banda, pinili ng media ang pagkakataong makabuo ng ilang maiinit na paghahanap. Sa kabilang banda, ganap nitong inihayag ang mga nakatagong pahiwatig bago ilunsad. Nais niyang gawin ito para makahanap ng kontratang pinirmahan sa Island Nation. Gayunpaman, lumilipos ang oras bawat minuto at bawat segundo, ngunit tila walang gaanong pag-unlad. Sky Corporation, tanggapan ng Pangulo. Katatapos lang basahin ni Harvey York ang ilan sa mga dokumentong nasa kamay, at nang kagati na sana niya ang bala at magbasa ng isa pang dokumento, nakita niyang dahan-daang itinulak ang pinto ng opisina. Sa susunod na sandali, si Yvonne Xavier, na nakasuot ng palda ng madrasta, ay dahan-daang pumasok, hawak ang bagong timplang kape sa kanyang kamay, at marahang inilagay ito sa mesa sa harap ni Harvey York. Nang makita siya ni Harvey York, natigilan siya sandali, at sinabing, "Paano ka napunta dito? May problema ba?" Ang pamilya Xavier ay maayos na. Umiling si Yvonne Xavier at sinabing, "Hindi, ngunit ang mga gawain ng pamilya Xavier ay mapapamahalaan lamang. Maresolba man ito o hindi, sa huli, ito ay tungkol sa paggawa ng iyong makakaya at pagsunod sa kapalaran. Imbes na magtampo ako sa bahay ni na Xavier, mas mabuting pumunta ako sa Sky Corporation para gumawa ng trabaho, para kahit papano maging karapat-dapat ako sa sweldong ibinabayad mo sa akin, di ba?" Pagkasabi noon, kumurap si Yvonne Xavier kay Harvey York. Walang imak si Harvey York, kung marinig ni Patriarch Xavier ang sinabi mo, "Natatakot akong darating siya at sirain agad ang opisina ko." Pagkatapos magsalita, humigop si Harvey York sa tasa ng kape,
huminga ng malalim, at sinabing, "Okay, stop talking nonsense. Sabihin mo sa akin kung paano ang mga bagay ngayon." Bahagyang kumunat ang noo ni Yvonne Xavier, nakita niyang kamag-anak talaga si Harvey York sa Xavier family, kaya huminga muna siya ng malalim bago nagsalita ng mahina. Hindi maganda ang takbo. Una, natagpuan ni Sherlock ang isang abogado na bihasa sa mga batas ng parehong bansa. Pagkatapos ng serye ng mga operasyon, dapat siyang makalaya sa piyansa sa alas 12 ng tanghali kinabukasan. So, nauubusan na tayo ng oras. Pangalawa, hindi namin nakita ang gusto namin sa estado. Isla. Ayon sa umiiral na intelligence analysis, ang mga bagay na iyon ay umiiral pa rin sa Walls Inc., ngunit sa malaking Walls Inc., anumang opisina o gusali ng opisina ay maaaring kumuha ng kontrata. Nakatago ito ng mabuti, kaya maaaring mahirap hanapin ito. Pangatlo, ayon sa nakuha kong impormasyon, pagkalabas ni Sherlock kinabukasan, magsasagawa siya ng press conference. Kung tutuusin sa kasalukuyang paghahanda ng Xavier Family Consortium sa United States, dudurugin nila ang kaldero at magkakasama tayong hahawakan hanggang mamatay. Pagkasabi noon, nagkibit balikat si Yvonne Xavier. But that's good too. Let's solve this problem once and for all para hindi na maging problema in the future. Ito ay tinatawag na pangmatagalang sakit ay mas malala kaysa sa panandaliang sakit. Nakakahiya na si Mr. York ay nagsisikap na ipaglaban ang ating panahon. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Harvey York, at sinabing, hindi ito itinuturing na nakakapagod. Kahit papaano, sapat na ang 3 araw na ito upang magtakda ng paborebleng kapaligiran ng opinyon ng publiko para sa pamilya Xavier, at gumawa din ng mga paghahanda ng maaga para harapin ang mga ganitong bagay. Kung ikukumpara sa isang hindi handa na labanan, kahit paano ang susunod na labanan ay labanan, naniniwala ako na ang Xavier family ay hindi matatalo. Bahagyang ngumiti si Yvonne Xavier, at magsasalita pa lang sana, biglang nag-vibrate ng marahas ang cellphone niya. Sinamon siya ni Yvonne Xavier ng subconsciously, at saka ikinonekta ang telepono. Maya-maya, ang gulat na boses ni Princess Xavier ay nagmula sa kabilang side, "Ate, may nangyari, may seryoso." Makalipas ang kalahating oras, magkasamang lumitaw sina Harvey York at Yvonne Xavier sa intensive care unit ng St. Mary's Hospital. Si Mary ay namuhunan ng pamilya Xavier sa Walls Inc. Pagharap pa lang nilang dalawa ay nakita nilang mabilis na naglalakad sina Rodrigo Xavier, Prinsesa Xavier at iba pa sa pamilya Xavier. Miss Xavier, Young Master York. Malinaw, ang mga taong ito ay itinuturing na si Harvey York bilang isa sa kanila. Bahagyang tumango si Yvonne Xavier, saka mahinang sinabi, "Anong nangyari?" Rodrigo Xavier made an inviting gesture, and said softly, "Malalaman mo kapag pumasok ka at nakita mo ito." Nagkatinginan sina Yvonne Xavier at Harvey York, at sinundan si Rodrigo Xavier sa ICU. "Nakita ko na sa pinakamalalim na ward, maraming instrumento ang patuloy na umiikot, at lahat ng uri ng nakasisilaw na ilaw ay patuloy na kumikislap. Sa kama sa gitna ng ward, pinasok ni Patriarch Xavier ang higit sa 100 tubo sa kanyang katawan, at ang iba't ibang likido ay patuloy na iniksyon. Sa pamamagitan ng mga iniksyon na likido, ang mga vital sign ni Patriarch Xavier ay tila patuloy na umiindayog sa pagitan ng panganib at balanse. Bakit biglang naaksidente si Patriarch Xavier? Namilog ang mga talukap ni Yvonne Xavier, medyo mahirap intindihin. Nakilala rin niya si Patriarch Xavier sa hapunan kagabi. Aba, biglang nahiga si Patriarch Xavier sa intensive care unit. Kaninang alas 8 ng umaga, pagkalabas mo pa lang ng bahay, may nag-deliver ng isang courier box na may ilang sinaunang simbolo, at sinabing ang may-ari ang mismong magbukas nito. Nang makita ng Patriarch ang mga simbolo, hindi niya pinansin ang mga ito at siya mismo ang gumawa nito. Pagkatapos ay may itim na hangin na tumataas sa langit, at ang Patriarch ay nahulog sa isang koma sa lugar, at agad namin siyang pinaalis. Ngunit sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, dapat nating alamin kung ano ang itim na hangin sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay magreseta ng naaangkop na gamot upang gamutin ang Patriarch. Kung hindi, kailangan mo talagang kumuha ng responsibilidad. Tumingin ng malalim si Rodrigo Xavier kay Yvonne Xavier, at nagsalita ng may malalim na kahulugan. Kumunot ang noo ni Yvonne Xavier, at malamig na sinabi, "Rodrigo Xavier, anong ibig mong sabihin?"
Sa tingin mo ba sinamantala ko ang pagkakataon para samantalahin ang kaguluhang ito? Sa tingin mo ba ganoon na lang ang halaga ko sa posisyon ng patriarch ng Xavier family? Umiling si Rodrigo Xavier at sinabing, Yvonne Xavier, hindi mo na kailangang mag-isip masyado. Kung ako ang nasa isip, hindi na sana kita pinapakita dito. I mean, parang may gustong magpauna sa'yo. Medyo gumanda ang mukha ni Yvonne Xavier nang marinig niya ito, ngunit patuloy pa rin siya sa pagsimangot. Maaaring ang Xavier Family Consortium ng Estados Unidos. Matapos mag-isip sandali, tahimik na nagsalita si Yvonne Xavier. Hindi. Bago pa makapagsalita ang ibang tao, pinaikit ni Harvey York ang kanyang mga mata at mahinang nagsalita. Young Master Xavier, malamang nakita mo na. Si Patriarch Xavier ay tiyak na dumanas ng ilang uri ng mental attack, at ang ganitong uri ng mental attack ay maaari lamang isagawa ng mga sinaunang martial arts masters. Kaya, ang mga taong nag-aayos ng larong ito ay hindi dapat ang pamilya. Xavier mula sa Estados Unidos. Hindi bababa sa ito ay dapat na isang martial arts banal na lugar. Hindi ko lang maisip, bakit mga taga Holy Land nakikialam ang martial arts sa kritikal na sandali na ito? Prangka na sinabi ni Rodrigo Xavier, Young Master York, sa totoo lang, dahil ikaw ang kinatawan ng Martial Alliance ng Great Country H, una kong hinala na ikaw ang naglagay ng bitag. Kung tutuusin, sa mababaw na pananaw, si Yvonne Xavier ang nasa taas, at ang taong higit na nakikinabang ay ikaw. Sumimangot si Yvonne Xavier, at sinabing, Rodrigo Xavier, you are going too far. Umiling si Rodrigo Xavier, at nagpatuloy, pero mabilis kong naisip ulit. May ayaw bang maging masyadong malapit sa iyo ang Xavier family, at kaya nila ginamit ang trick na ito?